Subukan mo lang sabihin to kahit kanino. Papatayin kita. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Pati ang mapapangasawa mo, pababagsakin ko sa oras na magsumbong ka. Lalo na sa mga otoridad. Pananakot ni Enrico, ang amo ni Alice, habang isinusuot ang sinturon nito. Nasa 50 taong gulang na ang lalaki pero malakas pang pangangatawan. Tumutulo ang mga luha ni Alice habang tinatakpan ng kumot ang kanyang katawan. Walang hiya ka. Bulong niya kasabay ng mahinang paghikbi. Ngumisi ang matandang amo. Sa dami ng opportunities na binigay ko sa'yo, kulang pang ang kabayaran ng katawan mo. Isipin mo na lang na pabaon ko to sa'yo, kasama sa separation fee mo dahil aalis ka na sa kumpanya ko. Hindi niya inaasahang ganoon ang aabuti niya sa amo niya ng 3 taon. Akala niya ay sobrang mapagkakatiwalaan ito dahil parang ama na ang turing niya rito. Ngunit nagkamali siya dahil matagal na pala itong may lihim na pagnanasa sa kanya. Wala siyang nagawa ng pagsamantalahan at babuyin ang katawan niya ni Enrico. Nag-resign lang naman siya bilang sekretarya nito dahil gusto niyang magpakasal sa pinakamamahal niyang si Byron. Nang sinabi ng amo niyang pumunta siya sa kondo nito para kumuha ng importanteng papeles, hindi niya inaasahang doon na mangyayari ang pangahalay sa kanya. May hinalo ito sa pinainom sa kanyang juice at sobrang nanghina siya. Nagising na lamang si Alice, baon ang lahat ng kasamaan na ginawa ng kanyang amo. Pagka-uwi sa bahay, iyak siya ng iyak. Naligo siya at pilit na tinatanggal ang bahid ng pangbababoy sa kanyang katawan. Buong linggo siyang ganoon, umiiyak at nagbababad palagi sa shower na para bang matatanggal lahat ng duming dinulot sa kanya ng matandang lalaki. Hindi niya na namalayan kung ano ang nangyari sa kanya. Nagising na lang siya sa kama at bumungad sa kanya ang long-time boyfriend at fiancé niya na si Byron. Hinaplos nito ang buhok niya. Sobrang nag-aalala ako sa'yo. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko kaya pumunta na ako dito. Nakita ko na lang na wala kang malay sa loob ng banyo. Hindi mo dapat pinapabayaan ang sarili mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Bumuntong hininga si Byron at umupo sa kama. Alam kong hindi pwedeng magkita bago ang kasal dahil sa pamahiin. Pero hindi naman yata totoo yon. Pinilit kong makita ka kahit alam kong pipingutin ako ni mama. Alam mo naman yun, sobrang nagpapaniwala ang nanay ko sa mga pamahiin ng mga matatanda. Diba, tamang hinala ko? May hindi nga magandang nangyayari sa'yo. Tuluyang sumabog ang emosyon ni Alice. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng lalaki. Halatang hindi alam ang gagawin sa kanya. Niyakap na lang siya nito ng mahigpit. Anong problema? Makikinig ako sa'yo. Please, sabihin mo sa akin. Kinakabahan ako. Marahang sabi nito sa kanya. Umiling lang siya at nagmakaawa. Wag mo kong iiwan ha. Kahit anong mangyari, ituloy natin ang kasal. Mahal na mahal kita, Byron. Nag-aalala ka ba sa pamahiin? Hindi naman yung totoo, Alice. Magpapakasal ako sa'yo. Huwag ka nang mag-alala. Bakit ka ba nagmamakaawa? Gusto mo bang i-postpone na muna ang kasal natin? May intindihan ko lalo na't nakikita kong parang hindi magandang pakiramdam mo. Mas lalong humigpit ang yakap ni Alice. Ayoko. Gusto ko nang magpakasal sa'yo. Baka magbago pang isip mo. Ayokong iwanan mo. Mahinang tumawa si Byron. Ano ka ba naman? Hindi magbabagong isip ko. Hindi kita matagal pinangarap para isuko lang. Hindi kita iiwan. Magpagaling ka na para maayos ang pakiramdam mo sa araw ng kasal natin. Sinapo nito ang mukha niya at tinitigan siya ng mabuti. Mahal na mahal kita, Alice. Yan ang palagi mong tatandaan. Tumulo na naman ang luha niya at marahang tumango. Kailangan niyang pilitin ang sarili niyang maging matatag. Gusto niyang kalimutan ang lahat ng nangyari sa kanya sa mga kamay ni Enrico. Handa ang lalaking pinakamamahal niya sa buhay kasama siya, kaya dapat ay ganoon din siya. Kahit parang may nawasak sa kalooban ni Alice, pinilit niyang kalimutan ang lahat. Nag-look forward na lang siya sa mga bagay na magdudulot sa kanya ng kasiyahan. Yun nga lang, paano niya gagawin iyon kung may naiwang marka sa kanya ang matandang iyon? Ano? Buntis po ako? Nanghihinang tanong ni Alice sa doktor.
Yes, 3 buwan ka nagbuntis, Mrs. Congratulations! Imporma ng doktor sa kanya. Habang nagmamaneho pa uwi ay panay ang pagtulo ng mga luha niya. Nag-take na siya ng pregnancy test bago pumunta sa doktor. Nag-positive iyon. Hindi niya matanggap ang resulta kaya nagpa-check up pa siya sa ospital. Umaasang baka false alarm lamang iyon. Kinagat niya ang mga daliri niya. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Sigurado siyang sa dating boss niya ang batang nasa kanyang sinapupunan. Ayaw niyang malaman ni Byron ang tungkol doon. Kaya naman buo na ang desisyon niyang ipapalaglag niya ang bata. Pero mukhang may ibang plano talaga ang kapalaran sa kanya. Buntis ka, di ba? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Tanong sa kanya ni Byron isang umaga. Napalunok si Alice. 2 linggo na mula nung nakita ko yung pregnancy test mo. Positive yun, di ba? Hinintay kong sabihin mo sa akin. Akala ko pa nga isusurprise mo ako sa nagdaang birthday ko. Pero bakit hindi mo nabanggit sa akin? Seryosong tanong nito. Napayuko si Alice. Sorry, natatakot ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Unti-unting umaliwalas ang mukha ng kanyang asawa. Bumuntong hininga ito at napailing. Lumapit ito sa kanya at marahan siyang niyakap. Natatakot ka? Dahil first time mong magbuntis. Dapat sinabi mo sa akin, asawa mo ko eh. Alam kong mahirap magbuntis pero pangako ko sa yung handa akong umalalay. Hindi ka nag-iisa. Matapos sabihin ng mga salitang yon ay hinalikan siya nito sa noo. Tumulo na naman ang mga luha ni Alice at niyakap ang kanyang asawa. Sa ibang dahilan siya natatakot pero hindi niya masabi rito. Labis ang pag-ayaw niya sa pagbubuntis na iyon. Pero dahil sa pag-aalaga at pagmamahal sa kanya ni Byron, kusa na rin niyang natanggap ang sitwasyon. Anong gusto mong maging pangalan ng anak natin? Magiliw na tanong nito habang hinihilot ang mga binti niya. Wala pa akong maisip. Gusto kong Samantha ang pangalan ng anak natin para may kinalaman sa Diyos kasi blessing siya sa buhay natin eh. Napangiting sabi ni Byron. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Alice. Inusig agad siya ng konsensya. Blessing ang turing ng asawa niya sa kanyang anak pero kamalasan at parusa naman para sa kanya. Salamat, malambing niyang sabi. Para sa naman? Na ikaw ang asawa ko. Hindi mo alam kung gaano ako lubos na nagpapasalamat na ikaw ang asawa ko. Hindi mo kailangang magpasalamat. Mabuti akong asawa sa'yo dahil minamahal kita. Nang ipanganak si Samantha, hindi niya alam kung bakit siya sobrang emosyonal. Akala niya ay okay na siya pero bumabalik ang trauma niya. Kahit tingnan man lang ang bata ay ayaw niyang gawin. Paulit-ulit na bumabalik sa alaala niya ang kahalayang ginawa sa kanya ng dating boss. Hindi ko po maintindihan. Bakit po ayaw niyang hawakan ng anak namin? Malungkot na tanong ni Byron sa doktor. Common case na to sa mga babaeng nanganganak, lalo na sa mga batang ina o first-time mom. May postpartum depression po ang asawa ninyo, Mr. Villegas. Matindi po ang nararamdamang kalungkutan, anxiety at pagkapagod ng asawa ninyo sa medyo mahabang panahon. Kahit wala po siya masyadong ginagawa, ganun po talaga. Mahihirapan po siyang alagaan ang sarili niya pati na rin ang anak ninyo. Paliwanag naman ng doktor sa kanya. Tulala lang si Alice. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng doktor. Ang alam niya lang, pagod siya at maraming nilalabanan sa kanyang kalooban. Naramdaman niya ang paghaplos ng asawa niya sa kanyang buhok. Ano pong kailangan nating gawin, Dok? May mga gamot akong irereseta sa kanya. Dalhin mo rin siya sa counseling and of course, ang suporta at pag-intindi sa asawa mong kailangan. Sabi pa ng doktor. Nang makauwi sila ay aware siya sa pag-alaga ni Byron pero parang hindi niya maramdaman. Lagi lang siyang tulala at malalim ang iniisip. Isang gabi, nagising siya sa pag-iyak ng anak niyang nasa baby crib. Tinakpan niya ang mga tenga niya. Napasigaw siya at humagulgol ng malakas. Ilayo niyo sa akin yan! Ayoko sa kanya! Papatayin niya ako! Wika niya habang patuloy sa pag-iyak. Binato niya pa ng una ng baby crib. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang hinihingal niyang asawa.
Hindi nito maintindihan kung sino ang unang lalapitan. Kung siya bang nagwawala at umiiyak sa kama o ang anak niyang wala ring tigil sa pag-iyak. Ilayo niyo sa akin yan! Papatayin ako niyan! Byron! Tulungan mo ako! Masama siya! Umiiyak niyang sabi at paulit-ulit na tinatawag ang asawa. Lumingon ito sa babaeng kapapasok lang. Yaya Lorna, pakikuha mo si Samantha. Sa nursery room niyo muna patulugin. Pakakalmahin ko lang ang asawa ko. Mas lalong lumakas ang iyak ng bata kaya mas lalong napasigaw si Alice. Mabilis namang tumabi ang asawa sa kanya at sinapo nito ang mukha niya. Walang papatay sa'yo. Makinig ka, Alice. Lumaban ka. Malalagpasan mo to. Unti-unting nangilid ang mga luha ng asawa niya. Papatayin niya ako. Gusto niya akong patayin, Byron. Pagwawala niya pa. Bumagsak ang luha nito at niyakap siya ng mahigpit. Tahan na. Magiging maayos ang lahat. Kaya mo to. Matapang ang asawa ko, di ba? Kailangan mong lumaban sa sakit mo. Gusto ko naming makasama. Please, bumalik ka na, Alice. Kahit hirap na hirap ng asawa niya ay hindi pa rin ito sumusuko para sa kanya. Tumigil muna ito sa trabaho para maalagaan siya ng maayos at si Samantha. Isang umaga, nagising na lang si Alice na walang katabi sa kama. Sa hindi niya malamang dahilan ay parang ang gaan ng kalooban niya. Pagpunta niya sa sala, nakita niya ang anak niya sa duyan. Parang nadurog ang puso niya nang marinig ang pag-iyak nito. Hindi siya marunong bumuhat ng bata, pero nang buhati niya si Samantha ay parang instinct niya na bilang isang ina ang gumana. Hineli niya ang kanyang anak at unti-unti itong tumigil sa pag-iyak. Alice! Tawag ng asawa niyang may dala pang bagong timplang gatas. Sinamaan niya ito ng tingin. Shh! Magigising si Samantha. Titig na titig si Byron sa kanya kaya napangiti siya. Ilang sandali pa, nilapag niya na ulit sa duyan ng anak niyang mahimbing nang natutulog. Abala siya sa pag-ugoy nang bigla siyang yakapin ng asawa mula sa likuran. Mahina itong humikbi sa leeg niya. Akala ko, hindi ka na babalik. Hirap na ako. Pagod na rin. Pero hindi ako sumuko sa'yo. Salamat at bumalik ka. Mahal na mahal kita, Alice. Mahal na mahal ka namin ni Samantha. Napapikit siya at dinama ang yakap ng kanyang asawa. Simula ng araw na yon, nangako siyang babawi siya sa mag-ama niya. Sisikapin niyang maging maayos para sa pamilya niya. Sa paglipas ng mga taon, nakita ni Alice kung papaano mahalin ni Byron ang anak niyang si Samantha. Mas close pa nga ang bata sa asawa niya. Tinuruan siya ng pagmamahal ng asawa niya kay Samantha na mahalin din ang anak nila. Gayunpaman, habang lumalaki ang kanyang anak ay hindi niya maiwasang tingnan ito sa ibang aspeto. May mga pagkakataong naaalala niya sa bata ang kasalanan ng dati niyang boss sa kanya. Pilit niya na lang na nilalabanan iyon dahil ayaw niyang masira ang masayang pagsasama nila bilang isang buong pamilya. Sobrang takot na takot si Alice, kaya mas mainam para sa kanyang umiwas. Ginagawa niya ang lahat para maging busy sa negosyo nila ni Byron. Ayaw niyang magkaroon ng maraming oras para kay Samantha. Palaging mayroon siyang pangamba, naguguli ng oras para sa kanyang anak dahil baka bigla na lang siyang bumigay at sumabog ang lahat ng sikreto niya. Mama, ano ba? Huwag niyo nga akong asarin. Hindi niyo ba nakikita? Magkaugali kami nitong si Samantha sa lahat ng bagay. Nakangiting pagbibida ni Byron habang buhat ang 5 taong gulang niyang anak. Tumawa naman ang ginang. Magkaugali nga kayo dahil palagi kayong magkasama. Sana hindi naman ang katigasan ng ulo mo. Minsan, magpalitan din kayo ng pagmamanage ng asawa mo sa kumpanya para pareho naman kayong may oras sa bata. Tumango naman si Byron. Napag-usapan na namin yan. Tsaka, yan din yung balak namin, ma. Sa ngayon, ako munang bahala sa anak namin. At syempre, gusto ko rin namang makitang masayang asawa ko dahil yun ang gusto niya, ang mag-manage ng kumpanya. Sabi ko naman sa'yo, mas magaling pa siyang mamahala kaysa sa akin.
Malapit nang maging empire ang dating kumpanyang tinayo ko lang noon. Kinagat ni Alice ang pang-ibabang labi. Maraming beses siyang pinupuri ng kanyang asawa, pero iba pala talaga kapag pinagmamalaki siya nito sa harap ng ibang tao. Parang hinahaplos ng marahan ang puso niya. Naging successful ang negosyo nila dahil sa kanilang pagtutulungan. Baka hindi niya rin maaabot kung ano man ang naabot niya kung walang asawa niya. Marunong siyang mamahala, pero mas buo ang dedication at vision nito sa kanilang kumpanya. Ang ganda ng apo ko, kamukhang kamukha ni Alice. Talaga bang may ambag ka rito sa apo ko, Byron? Natatawang tanong ng biyan niya. Nabitiwan bigla ni Alice ang wine glass. Nagtinginan agad ang mga tao sa kanya sa party. Lumapit agad si Byron sa kanya at hinawakan siya sa siko. Anong nangyari? Okay ka lang ba? Tanong ng kanyang asawa. Sorry. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pupulutin niya sana ang mga bubog pero mabilis siyang hinila nito. Anong ginagawa mo? Nabasag ko, nakakahiya. Masama bang pakiramdam mo? Marahang tanong pa nito sa kanya. Tumunghay siya sa mga tao. Pinagtitinginan na sila. Mas lalo siyang kinakabahan. Natatakot na siyang malaman ng mga ito ang sekreto niya. Hinarangan ni Byron ang paningin niya mula sa mga tao sa party na iyon na nakikiusisa sa kanya. Hinawakan nito ang mukha niya. Alice, ang mabuti pa, doon na tayo sa hotel. Baka pagod ka na. Bumuntong hininga ito at nagtawag ng pwedeng maglinis. Binuhat nitong muli si Samantha habang hila naman siya sa isang kamay. Ang asawa niya na ang nagpaalam sa mga magulang nila at ang mga kakilala sa party na iyon. Pagkarating sa hotel ay inasikaso muna ni Byron si Samantha at pinatulog. Samantala, tulala naman siya at malalim ang iniisip habang nakaupo sa couch. Hindi pa rin matanggal ang takot na nananahan sa kanyang dibdib. Malaki ang pasasalamat niyang kamukha niya si Samantha. Pero, papaano kapag nagtaka ang mga taong walang namana si Byron kahit isa sa anak niya? Hindi niya alam ang gagawin kapag nabunyag ang tungkol sa pagkatao ni Samantha. Alam kong hindi ka nakakain ng maayos sa party kanina dahil sa pagkausap sa mga clients at investors. Nagpadala na ako ng room service para sa atin. Gusto kong kumain ka ng maayos. Pero gusto kong malaman, ano bang problema? Pagod lang siguro ako, Byron. Wika niya rito habang nakatingin sa mga daliri. Huminga ng malalim ang asawa niya at tumabi sa kanya. Itinaas nito ang kanyang mga paa at tinanggal ang high heels. Napakagatlabi na lang siya nang imasahin nito ang kanyang mga sakong. Alice, ipinagmamalaki ko ang pagkamit mo sa mga bagay. Pero gusto ko ring magpahinga ka at magkaroon ng oras para sa sarili mo. Alam kong mahal mo ang trabaho mo pero gusto ko ring mahalin mo ang sarili mo. Huwag mong sagarin ang lakas mo. Mag-aalala kami ni Samantha para sa'yo. Malambing na sabi nito sa kanya. Nagtatampo ka ba? Napangusong tanong ni Alice. Saan naman? Lagi nilang sinasabi, hindi mo kamukha si Samantha. Hindi ka ba nag-iisip ng masama? Kinakabahang tanong niya rito. Tumawa si Byron. Ano namang iisipin kong masama? Na napulot lang natin ang anak natin kung saan? Na baka tabang ang sabi ni Mama. Wala talagang dulot yung sperm cell ko sa pagbuo sa anak natin? Byron, hindi ako nagbibiro. Ako rin naman. Mas natutuwa nga kung kamukha mo ang anak natin. Alam mo kung bakit? Kasi sabi nila, kung sinong mas kamukha ng bata ay siya raw ang mas nagmamahal. So ibig sabihin, mas mahal mo ko, Alice. Nanatiling seryoso ang mukha niya. Ni hindi niya magawang ngumiti. Alam niyang hindi totoo ang kasabihang iyon. Bunga ng masamang intensyon at hindi pagmamahal si Samantha. Pwede na ba nating itigil ang birth control natin? Tanong niya sa asawa niya. Nawala ang ngiti sa mga labi nito. Gusto mo na bang magkaroon ng anak ulit? Oo, gusto ko na. Hinawakan nito ang kamay niya. Ikaw ang inaalala ko. Natatakot na naman akong bumalik ka sa dati. Hindi naman sa hindi ko gustong magkaroon ulit tayo ng anak. Nag-aalala lang talaga ako. Bahagya siyang umusod papalapit kay Byron. Hinalikan niya ito na agad naman itong ginantihan.
Gusto niya nang hubarin ang kanyang gown pero pinigilan siya nito. Kakain ka pa at pagod ka na rin. Next time na lang natin gawin yan, ha? Hinaplos nito ng marahan ang pisngi niya. Gusto kong magkaroon tayo ng anak. Yumakap siya sa asawa. Tumango naman ito. Siyempre, magkakaroon ulit tayo ng anak. Bibigyan natin ng baby sister o ng baby brother si Samantha. Pero huwag tayong magmadali. Kung ipagkakaloob naman ng Diyos, ibibigay niya naman sa atin. Mas lalong yumakap si Alice sa asawa niya. Gusto niyang magkaroon ng assurance ang relasyon nila ni Byron. Nais niya ng anak na matatawag niyang sa kanila talagang mag-asawa. Ilang sandali pa, dumating na ang room service. Sinabayan na rin siya nitong kumain. Pagkatapos nila, nagbihis na sila at naghanda na sa pagtulog. Lumipas ang mga araw, naging maayos naman ang buhay nila. Nawala na rin kahit papaano ang mga pag-aalala ni Alice. Napapapanatag din siya ng asawa niya kahit wala naman itong kahit anong ideya sa pinagdaraanan niya. Malapit na ang birthday ng anak niya. Busy siya sa trabaho. Kahapon pa siyang pinaaalalahanan ni Byron na bumili ng regalo pero wala naman siyang maisip. Hindi niya na nasabi sa personal shopper niya kaya siya na lang ang dumaan sa mall para bumili ng kung anong pwedeng iregalo kay Samantha. Miss, meron ba kayong mga toys para sa 6 years old na babae? Tanong ni Alice sa isang attendant. Tumango naman ito. Yes ma'am, anong klaseng laruan po ba ang gusto ninyo? Hindi siya kaagad nakasagot. Wala siyang alam. Hindi niya lubusang kilala si Samantha. Lagi niyang dinadahilang abala siya sa trabaho. Pero sa totoo lang, hindi naman siya gumagawa ng effort para kilalanin ang sariling anak. Kahit ano, yung pinakamahal na lang, salamat. Yun na lang ang nasabi niya. Habang naghihintay mabalot ang regalo, napatingin siya sa matandang pumasok sa entrance. Umawang ang bibig niya nang makita ang dating boss niyang matanda na at may kasama itong batang mukhang apo na nito. Madam, ito pong dollhouse. Thank you po for availing our product. Nakangiting sabi ng attendant at ibinigay sa kanyang isang malaking paper bag. Nanginginig ang mga kamay niyang tinanggap iyon. Nagmamadali na siyang umalis bago pa siya makita ni Enrico. Pagkasakay niya sa kotse ay mabilis siyang pinaandar iyon. Nanginginig siya sa sobrang takot. Ilang sandali pa, tuloy-tuloy nang bumagsak ang mga luha niya. Muntik pa siyang makabangga kaya napagdesisyonan niyang tumabi muna at magpark sa isang parking lot. Nakaraan ang lahat ng yon. Parang awa niyo na wag na kayong bumalik. Wika niya sa sarili habang nakahawak sa ulo. Naalala na naman ni Alice ang kahalayang ginawa ni Enrico. Pinilit niyang kalimutan iyon sa mga nagdaang taon pero lagi na lang may nagtitrigger sa kanya para isipin na naman iyon. Nandoon lang siya, humahagulgol at nilalaban ng mag-isa lahat ng trauma na nararanasan niya. Tumatawag sa cellphone niya si Byron pero wala siyang lakas para sagutin iyon. Hindi siya makahinga. Kahit umuulan ay lumabas siya ng sasakyan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta pero gusto niya lang talagang matapos na ang lahat ng paghihirap sa kalooban niya. Natigilan si Alice sa paglalakad nang biglang nasa harap niya na ang ilaw ng sasakyan. Akala niya mababangga na siya pero nagpreno agad ang driver. Bumukas ang bintana ng sasakyan. Umalis ka dyan! Kung magpapakamatay ka, huwag kang mamirwisyo ng iba. Hindi naiintindihan ni Alice ang sinasabi ng lalaki. Ilang sandali pa, nagdilim na sa kanyang lahat. Nagising na lang siyang nasa ospital at bumungad sa kanya ang nag-aalala at dismayadong mukha ni Byron. Kumusta ka na? Marahong tanong nito sa kanya. Kumusta yung birthday party ni Samantha? Huminga muna ito ng malalim bago sumagot. Umiiyak dahil hindi ka dumating. Tinatawagan kita pero hindi ka naman sumasagot. Yun pala may nangyari ng masama sa'yo. Sabi ng doktor, over-fatigue ka lang. Lagi ko namang sinasabi sa'yo, huwag mong sagarin ang sarili mo. Bakit bang tigas ng ulo mo? Kapag nagpatuloy pa to, ako nang babalik sa kumpanya. Ikaw munang maiwan sa anak natin. Tumutol agad si Alice. Ayoko, magtatrabaho na lang ako. Mas lalo lang siyang makakaramdam ng stress kapag wala siyang ginagawa. Ayaw niyang manatili sa bahay nila. Hindi niya yun kakayanin.
Napailing si Byron. Kung ganon, wag mo akong bigyan ng ganitong alalahanin. Ayaw kong pinapabayaan mong kalusugan mo. May kumpanya tayong pinapatakbo pero asawa kita. Bago ang lahat, ikaw muna. Naiintindihan mo ba yon? Napatango na lamang si Alice. I'm sorry. Hinawakan nito ang kamay niya. Magpahinga ka muna. Kapag bumalik ang lakas mo, huwag ka munang masyadong magtrabaho. Bumawi ka rin sa anak natin. Sobrang laki na ng pagtatampo niya sa'yo. Binilhan ko siya ng regalo. Sapat na yon. Naiintindihan niya naman siguro na busy ako, di ba? Oo, busy ka. Busy din ako. Pero huwag mong kalimutang nanay ka rin. Napapakunot noong sabi ni Byron. Bakas ang inis sa mukha ni Alice. Bakit ba siya palagi na lang ang inuuna mong isipin? Paano naman ang nararamdaman ko? Pagod ako at wala ng oras para sa kanya. Sana intindihin niya yon. Umigting ang panga ng asawa niya. Mas lalo ko lang gustong makipagpalit na sa'yo. Bakit ganyan ang turing mo sa anak natin? Kung pagod ka at wala ng oras, nandito ako. Ako na muna sa... Ayoko nga sabi. Nagtatrabaho ako. Gusto ko magtrabaho. Doon ko lang kayang gumawa ng magagandang bagay, so please, wag mo na akong pigilan. Tuluyan ang umiyak si Alice. Halata ang kaguluhan sa mga mata ni Byron. Gayunpaman, hindi na ito nagtanong sa kanya. Niyakap na lang siya ng kanyang asawa at inintindi katulad ng palagi nitong ginagawa sa kanilang relasyon. Pagka-uwi, sinabayan siya nitong magpahinga muna. Nasa sala pa lang, sinalubong agad siya ng kanyang anak at yumakap sa bewang niya. Mama, okay na po ba kayo? Malambing na tanong nito sa kanya. Marahan niyang inilayo sa kanyang bata. Pagod ako, gusto ko nang magpahinga. Hinayaan naman siya nitong pumunta sa kwarto. Sa kama, nakahiga lang si Alice at tulala. Malalim na naman ang iniisip niya. Na-distract lang siya nang pumasok si Byron sa loob. Seryoso ito at halatang hindi gusto ang mga nangyayari. Alam mo Alice, gusto kong isipin na pagod ka lang talaga. Pero hindi mo kailangang maging ganun sa bata. Bakit kailangan mong manlamig kay Samantha? Wala namang ginagawang masamang anak natin ah. Umiwas siya ng tingin. Saka na lang natin pag-usapan ang tungkol sa kanya. Pagod ako. Gusto ko nang magpahinga. Hindi na kita maintindihan. Napapailing na sabi nito. Hindi mo talaga ako maiintindihan. Hindi naman ikaw ang nasa posisyon ko. Tuluyan ang sumabog si Alice. Paano kita maiintindihan kung hindi mo sinasabi sa akin yung lintik na problema mo? Bakit ka ba napabasa sa ulan? Anong nangyari sa'yo? Gustong-gusto kitang intindihin pero nakakapagod na Alice. Mataas na boses na sabi nito sa kanya. Nangilid na naman ang mga luha niya. Ginulon ni Byron ang buhok. Hindi ako palaging manghuhula kung ano ba yung nararamdaman mo. Kung may problema ka, kahit sa akin mo na lang ibuhos. Huwag na lang sa bata. Nasasaktan si Samantha sa ginagawa mo. Hindi mo man lang inisip ang nararamdaman ng anak natin. Tinalikuran niya ito at padabog na umalis sa silid nila. Tuluyan namang tumulo ang mga luha niya. Iyon ang unang beses na nag-away sila ng ganoon ng asawa niya. Gusto niya namang sabihin ang lahat pero natatakot siya. Hindi niya alam ang kayang gawin ni Enrico dahil alam niyang mas maimpluwensya ang pamilya nito. Bukod doon, nangangamba siyang iwanan siya ni Byron kapag nalaman nitong anak niya si Samantha sa iba. Yon ang kanyang pinakakinatatakutan. Ang iwanan siya ng lalaking minamahal niya. Hindi natulog sa tabi niya si Byron. Saka lang tumimo sa kanyang utak na seryoso talaga ang pag-aaway nilang dalawa. Yun ang unang beses na ginawa iyon ng kanyang asawa. Kaya kinabukasan, maaga siyang gumising para ipagluto ang mag-ama niya. Pinagluto niya si Byron ng tapsilog dahil alam niyang favorite nito iyon. Yun nga lang, hindi niya alam kung anong klaseng pagkain ang gusto ni Samantha, kaya nagtanong pa siya. Ngumiti si Yaya Lorna. Lahat naman po ng pagkain kinakain niya. Hindi po siya mapili. Sa umaga po, yung mga tipikal nilang pong kinakain, tinapay na maraming cheese at saka lettuce, tapos gatas din po. Tipid na ngumiti si Alice. Sa ulam po, ano pong paborito niya? Tumawa ang matanda. Hindi po kayo maniniwala, ma'am. Sa ngayon po, hilig niya po yung adobong paa ng manok. Talaga?
paano niya naman na-discover yon? Gulat na tanong ni Alice. Napakamot sa ulo ang yaya. Nang minsang binabantayan ko po siya, ma'am. Nanonood po ako ng K-drama. Nakita niyo yung mga bidang sarap na sarap sa paan ng manok. Na-curious po yata kaya nag-request po sa akin na ipagluto ko daw siya. Nagustuhan niya naman po pero wag po kayo mag-alala, ma'am. Ginagawa ko naman pong boneless para hindi po mahirapan si Samantha. Mahina siyang tumawa. Hindi niya inaasahang iyon ang paboritong pagkain ng kanyang anak. Ang alam niya ring kadalasang paborito ng mga bata ay fried chicken o kaya naman ay spaghetti. Ilang sandali pa ay pinuntahan niya ang asawa niya sa guest room. Sakto namang kagigising lang nito. Huminga siya ng malalim at humakbang palapit. Nagluto ako ng almusal ninyo. Bumaba ka na para makakain. Mahinang sabi ni Alice sa asawa. Seryosong tumingin sa kanyang lalaki. Klaro na bang pag-iisip mo? I'm sorry. Halika nga rito. Wika ni Byron habang nakataas ang mga braso. Patakbo siyang lumapit at sinugod agad ang yakap ng asawa niya. Tumawa naman ito at hinaplos ang kanyang buhok. Sapat na sa kanya iyon. Kapag may problema sila, niyayakap siya nito at gumagana ang lahat sa paligid niya. Magkaaway tayo pero alam na alam mo naman. Talagang hindi kita matitiis. Malambing na sabi ng lalaki sa kanya. I love you, Byron. Hinalikan siya nito sa noo. I love you too, Alice. Mauna ka na. Gigisingin ko ng anak natin para kumain na tayo ng sabay-sabay. Hindi, ako na. Ako nang gigising kay Samantha. Talaga? Oo, babawi ako sa inyo. Mamasyal tayo ngayon, ha? Nakalive na naman ako, Byron. Kahit mag-zoom na lang. May business trip ako next week at pagbalik ko, pwede tayong pumunta sa Disneyland. Mahilig ba sa Disney princess si Samantha? Ano sa tingin mo? Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Byron. Siyempre naman, gusto ko yung naiisip mo. Gusto kong naglalagay ka ng effort para mapalapit sa amin ang anak natin. Babawi talaga ako, pangako yan. Kaya gawin mo na, lumabas ka na't sunduin mo ng anak natin. Mag-aasikaso lang ako. Tumayo ito at hinalikan siya sa mga labi. Napangiti siya ulit. Ilang sandali pa, lumabas na rin siya para puntahan ang anak niya. Nasa may pintuan pa lang siya, naririnig niya na ang excited na boses ni Samantha. Talaga po, Yaya Lorna? Pinaghanda po ako ni Mama ng breakfast? Hindi makapaniwalang tanong nito. Tumawa naman ang Yaya. Oo, kaya bilisan mo na dyan para makababakan at makasabay mo ng Mama at Papa mong kumain. Kitang-kita niyang tuwa sa mukha ng anak niya. Parang dinudurog ang puso ni Alice. Nagawa niya namang mahalin si Samantha. Pero dahil sa lahat ng mga nangyari sa nakaraan, pilit niyang inilalayo ang sarili dito. Sa kanya lang napagtantong wala naman talagang kasalanan si Samantha. Hindi naman ito ginustong maging ama ang dati niyang boss. Biktima lang din ito katulad niya, kaya hindi niya dapat sinisi sa anak niya ang lahat ng mga nangyayari sa kanya. Pagkalabas pa lang nito mula sa kwarto ay gulat na gulat ito nang makita siya. Mama? Kahit medyo mabigat na, binuhat niya ang kanyang anak at mahigpit na niyakap. I'm sorry, hindi ako naka-attend sa birthday party mo. May nangyari lang kay Mama. Bumagsak ang mga luha niya. Kahit punong-puno ng sakit at pagdurusa ang kanyang kalooban, hindi niya inasahang kaya din pala siyang panatagin ng sariling anak. Sana pala ay matagal niya nang hinayaan ang sarili na mahawakan, mayakap at mapalapit ang sarili sa kanyang anak. Pinilit nitong tumingin sa kanya. Mama, huwag ka na pong umiyak, okay lang po. Gusto ko pong regalo niyo. Love na love po kita, Mama. Marahan nitong pinunasan ng maliliit nitong mga kamay ang mga luha ni Alice. Napapikit siya. Sobrang nagsisisi siyang hindi niya nakita agad kung gaano lumaking mapagmahal at mabait ang kanyang anak. Pilit na kinalma ni Alice ang sarili. Bumaba na sila para mag-almusal. Habang kumakain sila ng sabay-sabay, lagi niyang nahuhuling nakatingin sa kanya si Samantha. Ngiti-ngiti ito at para bang hindi makapaniwalang nandoon siya sa harap nito at kasabay siyang kumakain. Maya-maya ay nagsalita si Byron.
Samantha, sabi ng mama mo, mamamasyal daw tayo sa zoo. Di ba gusto mo yon? Matagal mo na akong kinukulit tungkol dun sa zoo. Talaga po, Mama? Pagkumpirma pa ng bata sa kanya. Oo, mamamasyal tayo ngayon. Nakangiting wika niya rito. Napatalon ito sa tuwa. Natawa na lang din siya. Parang hinahaplos ang puso niyang makitang masayang anak niya. Pagkatapos nilang kumain, naghanda na sila papunta sa zoo. Si Byron ang nagmaneho habang nasa shotgun seat naman siya. Pakanta-kanta naman si Samantha sa backseat at halatang excitement sa mukha nito. Nang makarating sila sa zoo, sobrang saya niyang makitang masayang anak niya at nag-e-enjoy. Medyo pagod na siya pero ang energy ng bata hindi pa rin nababawasan. Tumabi sa kanyang asawa niya at hinawakan ang kanyang kamay. Salamat, Alice. Para sa naman? Na inayos mo ang pagsasama ninyong mag-ina. Pangarap ko to sa pamilya natin. Yung masaya lang. Salamat din sa pagiging mabuting ama sa kanya. Tiningnan niyang mabuti ang kanyang asawa. Alam niyang mahal na mahal nito si Samantha. Pero kaya pa rin kaya nitong mahalin ang anak niya kapag nalaman nito ang katotohanan. Bumuntong hininga siya at pinilit ang sariling kalimutan ang mga naiisip. Masaya ng pamilya ni Alice, kaya poprotektahan niya iyon sa kahit na anong paraan. Mabubuhay sila ng normal. Siya ang ina at si Byron naman ang ama ng bata. Gagawin niya ang lahat para hindi na lumabas pa ang tunay na pagkatao ni Samantha. Ngunit ang masayang pamilyang hinahangad niya ay mukhang ayaw ipagkaloob sa kanya. Nasa business trip siya sa Singapore nang tumawag ang asawa niyang si Byron sa kanya. Bakit? Anong nangyari? Tanong niya sa asawa. Halata ang pagkataranta sa boses nito. Mataas ang lagnat ni Samantha. Isusugod ko na siya sa ospital ngayon. Gumawa ka muna ng paraan para makauwi na. Kailangan tayo ng anak natin. Ano? Sige, hahanap ako ng paraan agad para makauwi na sa inyo. Nanlalaking mga mata niya. Yun na nga ang ginawa ni Alice. Nang makahanap siya ng pagkakataon, umuwi na siya sa Pilipinas. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Dumiretso agad siya sa ospital na sinabi ni Byron sa kanya. Pagkarating niya sa ospital, bumungad sa kanyang asawa niyang nakahalukip-kip at mukhang malalim ang iniisip. Byron! Tawag niya rito. Alice! Napalingon ito sa kanya. Tumakbo siya papalapit dito at niyakap ang asawa. Hindi niya alam kung bakit may iba siyang nararamdaman kay Byron. Gayunpaman, hindi niya iyon pinansin. Mas mahalaga sa kanya ngayon ang anak niya. Si Samantha, kumusta? Tanong niya rito. Katatapos niya lang masalina ng dugo. May dengue siya at kailangan ng blood transfusion. Nasa recovery room pa siya at saka ililipat sa ibang room. Bumuntong hiningang sabi pa nito. Nakahinga siya ng maluwag. Mabuti naman kung ganon. Ikaw, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Magpahinga ka na rin. Alam kong pagod ka na. Tumangulang ito at hindi na nagsalita. Nang malapit na ito sa kwarto ni Samantha ay nagpalagay siya ng isang kama sa loob para sa kanilang mag-asawa. Nagpapahinga ang anak niya at ganoon din sila. Hindi mo naman ako magagawang lokohin, di ba? Mahinang tanong nito sa kanya. Kumunot naman ang kanyang noo. Syempre hindi. Hindi ko kayang gawin sa'yo yon. Bakit? Iniisip mo bang may ibang lalaki ako? Umiling agad ito. I'm sorry. Kahit niyakap siya nito, hindi matanggal sa isip niya ang tanong ng asawa niya. Ni minsan, hindi sumagi sa isip niyang lokohin si Byron. Napakaswerte niya rito at tanga na lang siya kung maghahanap pa siya ng iba at ipagpapalit ito. Kinabukasan, nagising siyang wala sa tabi niya si Byron. Tiningnan naman niya ang kanyang anak na gising na at naglalaro na ng manika nito. Napangiti si Samantha. Good morning po, Mama. Akala ko po panaginip lang po na nandito na kayo. Oo, nandito na ako para sa iyo, anak. Kumusta nang pakiramdam mo? Okay na po ako, Mama. Maayos po ako kapag nandyan po kayo. Ang bata mo pa, marunong ka ng mangbola. Ilang sandali pa ay pumasok na rin si Byron.
May dalang paper bags na may lamang almusal. Nakakausap naman ito pero ramdam niya ang pananahimik ng asawa. May problema ba? Naninimbang niyang tanong rito. Marahang tumango si Byron, pero seryoso pa rin ang mukha nito. Ayos lang ako. Kapag may problema ka, sabihin mo sa akin ha. Asawa mo ko, kaya okay lang sabihin mo sa akin. Hahawakan niya sana ang braso nito nang bigla itong tumayo. Huwag mo akong hahawakan. Malamig na wika nito sa kanya. Simula ng araw na yon, napansin na ni Alice na parang laging galit ang asawa niya. Kahit mga simpleng pagkakamali, iritado na ito. Kaya nang makauwi na sila, hindi niya na napigilang kumprontahin si Byron. Sabihin mo nga sa akin, ano bang problema mo? Bigla ka na lang naging ganyan. Ang init palagi ng ulo mo lalo na sa akin. Ano ba? May mali ba akong nagawa? Sabihin mo sa akin. Lumingon sa kanya si Byron. Halata ang galit sa mga mata nito. Gusto mo ba talagang malaman kung bakit ako ganito? Anong pagkakamali mo? Anong kalokohan tong ginawa mo sa akin kung ganon? Anong ibig mong sabihin? Nauutal niyang tanong. Inihagis nito ang isang envelope. Hindi ko anak si Samantha. Pina-DNA test ko siya. Kung hindi pa siya nagkasakit, hindi ko pa malalaman. Hanggang kailan mo balak nagaguhin ako ng ganito? Mahal na mahal kita eh. Binuhos ko ang lahat ng oras ko para sa inyo. Tapos, ito lang ang igaganti mo sa akin? Niloko mo ko? Nanghina ang mga tuhod niya kaya tuluyan siyang napaluhod sa sahig. Sunod-sunod na bumagsak ang luha niya. Nalaman na pala nito. Sorry. Nauutal niyang sabi. Mabilis ang paghinga nito at nanginginig sa galit. Pinaniwala mo ako sa kasinungalingan. Akala ko, anak ko si Samantha. Mahal na mahal ko siya tapos hindi ko pala tunay na anak. Kasi ano? Anak mo sa ibang lalaki? Niloloko mo ako. Umiling siya agad at nagmakaawa kay Byron. Makinig ka muna sa akin. Hindi kita niloko. Hindi ko magagawa yun. Subalit, napailing lang ito. At sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Malay ko kung nagsisinungaling ka na naman ngayon. Pinagmukha mo akong tanga. Alice, 6 na taon mo akong niloko at tinago sa akin ng totoo. Anong klase kang... Sambit niya at tuluyan ng humagulgol. Ano? Gulat na tanong ng lalaki. Nang mga oras na yon ay hindi na makontrol ni Alice ang mga emosyon niya. Bago ang kasal natin, bago ako mag-resign, pinagsamantalahan ako ng dati kong boss. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Punong-puno ng galit ang tono ni Byron. Mas lalo siyang lumuhod at nagmakaawa sa harap nito. Hindi ko masabi sa'yo kasi kakasimula mo pa lang ng negosyo at malaking impluwensya niya. Tinatakot niya rin akong papatayin niya ako. Sobra akong natakot. Lalo na nang malaman kong buntis ako kay Samantha. Takot akong malaman mo tapos iiwanan mo ako. Kung hindi mo nalaman na nabuntis ako, napalaglag ko na sana siya noon. Kasi siya lang ang palaging magpapaalala sa akin ng mga kahiyupang ginawa ng ama niyang sumira sa pagkatao ko. Parang may sumasakal sa puso niya. Paulit-ulit na sinuntok ni Byron ang pader at alam niyang nasasaktan din ito sa lahat ng nalaman. Maniwala ka. Maaaring niloko kita tungkol sa anak natin pero hindi ko kayang gawin ang iniisip mo. Mahal na mahal kita. Pag-amin niya kahit pakiramdam niya, unti-unti nang mawawala sa kanyang asawa niya. Ilang sandali pa, lumabas mula sa kwarto nilang lalaki. Sa mga oras na yon ay napagtanto ni Alice na tuluyan ang nasira ang pamilyang iniingatan niya. Hindi niya namalayang nakatulog na siya sa labis na pag-iyak. Gabi na nang lumabas siya. Pupuntahan niya sana ang anak niya pero nagulat siya nang makita sa kwarto nito ang asawa niya. Tahimik itong umiiyak habang nakaluhod sa gilid ng kama. Pinagmamasdan ang inakalang tunay na anak. Hindi na siya pumasok at bumalik na lang sa kwarto. Doon niya binuhos ang lahat ng sakit na nararamdaman. Nasasaktan siya pero alam niyang mas masakit para kay Byron ang katotohanan.
Mahal na mahal nito si Samantha at alam niyang gumuho ang mundo nito nang malamang hindi nito tunay na anak ang bata. Lumipas ang mga buwan, alam ni Alice na hindi pa maayos ang lahat para sa kanilang mag-asawa. Parang may mga naiwang issue sa ere pero pareho nilang kinatatakutan. Si Byron ang bumalik para mamahala sa negosyo nila. Hinayaan niya na lang dahil alam niyang paraan iyon nito para umiwas sa kanya. Kung ang pagtanggap ng galit nito ang tanging paraan para mapatawad siya nito, gagawin niya iyon. Yun nga lang, hindi niya maiwasang mag-isip. Hindi niya alam kung kaya pa ba nilang ayusin ang relasyon nila. Habang tumatagal na ganoon ang kanilang sitwasyon, unti-unti siyang nawawalan ng pag-asa. Mama, galit po ba sa akin si Papa? Tanong ng kanyang anak nang sinundo niya ito sa school. Hindi anak, bakit mo naitanong yan? Napalingon siya rito. Kasi po, hindi niya po ako pinapansin. Hindi na rin po siya nakikipaglaro sa akin. Tsaka, hindi naman po ako naging bad girl. Ngumungusong, sabi ni Samantha. Hindi nakasagot si Alice. Hindi niya alam ang isasagot niya sa bata. Paano niya ipapaliwanag kay Samantha ang pinagdaraanan nilang mag-asawa? Sa murang edad nito, o kahit anumang panahon pa, para sa kanya, walang dulot na maganda kapag nalaman ng anak niya ang katotohanan. Kaya nang umuwi sila, malalim ang iniisip niya. Hindi niya alam ang sunod na dapat gawin. Ilang sandali pa, pumasok si Byron sa kanilang silid. Lasing na lasing at may pasa sa ilalim ng mata. Mabilis siyang tumayo para alalayan ito. Anong nangyari sa'yo? Nakipag-away ka ba? Bakit ka naglasing? Bitiwan mo ako! Nagpumiglas ito at dinuro siya. Sinungaling ka! Itong pamilyang to, akala kong akin. Kasinungalingan lahat. Pinaniwala mo kung akin tong pamilya na to pero hindi. Kahit saan ako tumingin, naaalala ko pa rin. Saan ako lulugar, Alice? Nangilid ang mga luha niya. Akala niya ubos na iyon pero tumutulo pa rin pala. Pagod na din naman siya. Nasasaktan na din siya sa mga nangyayari. Simula ng gabing yon, nagdesisyon si Alice na umalis na lang kasama ang anak niya mula sa bahay ni Byron. Gusto niya itong bigyan ng space para makapag-isip. Baka masyado na itong nasasakal sa kanilang mag-ina. Kahit masakit para sa kanya, kung gusto na nitong makipaghiwalay sa kanya ay hindi niya ito pipilitin pa. Saan po tayo pupunta, Mama? Tanong sa kanya ni Samantha. Magbabakasyon lang tayo, anak. Sa probinsya, sa bahay ng mga magulang ko, mga lolo at lola mo. Malapit ang dagat doon. Gusto mo ng dagat, di ba? Malungkot na tumingin ito sa kanya. Bakit hindi po kasama si Papa? Busy kasi siya eh. May mga problem sa business pero kapag maayos na makikita mo siya ulit. Miss na miss ko na po si Papa. Nalulumbay nitong sabi. Pagkarating sa bahay ng mga magulang niya ay gulat na gulat ang mga ito sa biglaan niyang pagdating kasama si Samantha. Abat, wala man lang kayong pasabi na uuwi pala kayo. Nasaan ang asawa mo? Bungad na tanong ng kanyang ina. May trabaho po. Malungkot siyang napangiti. Napailing naman ito. Kilala kita, anak. May problema kayo ng asawa mo? Hindi lang po basta away. Baka maghiwalay na po kami. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Bakit naman? Abay, napag-isipan nyo na ba yan ng mabuti? Malaki pong kasalanan ko sa kanya, Nay. Alam ko pong hindi niya ako mapapatawad. Laking pasalamat niyang hindi na nag-usisa pa ang kanyang mga magulang sa tunay na dahilan nilang mag-asawa. Ayaw niya nang buksan ang nakaraan. Hindi niya rin naman gustong magbago ang tingin ng iba sa kanyang anak. Hindi dapat ang sarili niya ang protektahan niya kundi si Samantha na wala pang kamuwang-muwang sa lahat ng nangyayari. Lumipas ang isang buwan, nanatili silang mag-ina roon. Hindi niya alam kung bakit tumigil na sa pagtatanong ang anak niya tungkol kay Byron. Mukha rin namang nakafocus ang atensyon nito sa kanyang mga pinsan. Isang araw, habang nanonood ng TV, laking gulat niya nang makita ang dating amo niya roon. Hinuli si Enrico ng mga pulis dahil sa lawsuit, sexual harassment at patong-patong na kaso.
bumagsak ang mga luha niya. Para siyang nabunutan ng tinik, kahit papaano nakuha niya ng hustisyang nararapat para sa kanya. "Pabili po ng 2 kilo ng mga alimango," sabi niya sa tindera. Sa sobrang gaan ng loob ni Alice, siya na ang nagpresentang mamalengke sa araw na iyon. Kukunin niya na sana ang binili niya nang biglang may kumuha niyon mula sa tindera. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang asawa. "Byron?" Basta na lang nitong kinuha ang iba pang plastic na dala niya. "Ano pang bibilihin mo? Tara na sa loob." Napalunok siya at namili na lang. Sobrang kabang nananahan sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit nasa tabi niya ito. Wala siyang lakas na loob na kausapin ito at magtanong. Pagkatapos mamili, dumiretso na sila sa kolong-kolong na dala niya. Nagulat naman ito nang makitang siya ang nagmamaneho ng motor. "Marunong ka niyan? Ako na kaya? Baka mabangga pa tayo." Tumaas ang kilay niya. "Anong tingin mo sa akin? Nakalimutan mo na bang bago mo ako makilala ay probinsyana ako? Marunong ako. Mas kabisado ko ang daan dito. Lubak-lubak at paahon pang iba kaya mas magandang ako nang magmaneho." "Dala ko ang sasakyan ko. Tara na, doon na lang tayo sumakay." Nag-aalalang wika nito. "Eh di doon ka sumakay sa sasakyan mo. May sasakyan ka pala, nakikisiksi ka pa. Mayroon ka naman pala, bakit sasabay ka pa sa akin? Hindi ko pwedeng iwanan tong kolong-kolong, gagamitin to ni tatay mamaya." Ayaw niyang magsungit pero hindi niya alam kung bakit tunog masungit siya. Akala niya ay lilihis na ito ng landas pero wala itong pakundangang umupo sa loob ng kolong-kolong. Kunot na kunot ang noon nito at parang batang inagawan ng candy. "Oh, anong hinihintay mo? Tara na." Masungit din, nasabi nito. "Bakit ba nandito ka sa amin?" Sinamaan siya ng tingin nito. "Bakit hindi ako magagawi rito kung nilayasan ako ng mag-ina ko?" "Umuwi ka na sa inyo." "Anong inyo? Umuwi na tayo sa atin. Uuwi lang ako kapag kasama ko na kayong dalawa." "Hindi na kami uuwi." "Eh di hindi na rin ako uuwi. Dito na ako. Anong gusto mo? Magpapatayo na ba ako ng bahay dito?" Nakahalukip-kip, nasabi ni Byron. "Huwag ka ngang magbiro ng ganyan." Napairap, nasabi ni Alice. "Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Kung ayaw mong umalis dito, hindi rin ako aalis dito." "Bahala ka nga sa buhay mo, nakakawala ka ng poise. Alam mo ba yon? Sanay ako sa buhay probinsya dahil dito ako lumaki. Eh ikaw, anong gagawin mo dito? Hindi ka makakapagtrabaho ng maayos dito. Mahinang signal." "Wala akong pakialam. Titira ako kung saan nakatirang asawa at anak ko. Tapos ang usapan." Natigilan si Alice. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi nito, lalo na sa pagtawag nito ng anak kay Samantha. Akala niya ay galit na ito pati sa bata pero mukhang hindi nagbago ang tingin ng asawa niya. "Mag-drive ka na, umayos ka. Nahahalina kong halikan yung mga labi mo. Huwag mong hintayin na mawalan ako ng pakialam. Hahalikan kita kahit nasa palengke tayo." Nanlaki agad ang mga mata niya. Kilala niyang asawa niya. Ginagawa nito ang gusto nitong gawin. Wala naman dapat problema. Pero galit ito sa kanya at nasa palengke sila. Baka kapag nakita siyang nakikipaglaplapan sa asawa niya, headline na siya sa buong barangay. Nang makarating sa bahay nila, nagtatalo pa sila sa pagdadala ng mga pinamili. Wala na rin naman siyang nagawa ng buhatin iyon lahat ni Byron. "Nakakainis ka talaga. Umuwi ka na nga kasi sabi sa inyo." Singhal niya sa lalaki. "Hindi, dito lang ako. Tsaka huwag mong sirain ang plano ko. Panira ka talaga." Mapaglarong ngumisi, nasabi ni Byron. "Mag-usap muna tayo." "Mamaya na, makikipag-inuman pa ako sa mga kapatid at saka pinsan mo. Sarapan mong pulutan ha." Mapang-asar pa, nasabi nito. "Sabi nang mag-usap muna tayo, kapag hindi ka nakipag-usap hihiwalayan kita." Naging seryoso ang mukha nito. "Bakit? Ano pa bang ginagawa mo? Gusto mo na nga akong hiwalayan, di ba? Kaya ka nga umalis kasi gusto mo na akong iwan." "Hindi naman sa ganun. Gusto ko." "Okay lang yon. Tsaka liligawan kita ulit." Napaawang ang bibig niya. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Tinalikuran na siya ng asawa niya at nauna nang dumiretso sa bahay ng mga magulang niya. Nang makarating sa bahay,
Wala na siyang magawa kung hindi ang magluto. Hinayaan niya na lang si Byron sa mga pinsan at kapatid niya. Kapag nagtatagpo ang mga mata nila ay napapairap na lang siya. Napakayabang ng asawa niya at akala mo'y tatakbong alkalde kung makapagbida. Nang matapos magluto, kumain na sila ni Samantha. Hindi niya man tanungin, alam niyang masaya ito na nandun si Byron. Abala siya sa pagbabalat ng alimango nang biglang naglalambing na tumabi sa kanyang asawa niya. Nagkatinginan ang mga kamag-anak niyang nasa loob at binigyan silang 2 ng oras. Kinuha pa ang anak niyang pinapakain niya pa. Hindi naman kailangan pero naiirita siyang ang lakas ni Byron pagdating sa mga kamag-anak niya. "Kakain ka pala, hindi mo man lang ako tinawag." Ungot pa nito sa kanya. Medyo namumula ng mukha nito. Napairap tuloy si Alice. "Busy ka doon, uminom ka pa. Shot pa hanggang bumagsak ka. Lasing ka na no?" Umiling ito at mas lalong sumiksik sa kanya. "Hindi nga. Tanungin mo ako kung sinong maganda." "Tigilan mo ako sa kalokohan mo." "Subuan mo ako." Ngumanga ito sa harap niya. "Ano ba naman yan? Para kang bata." Reklamo niya pero sinubuan niya rin naman. Gusto niya pang magsungit pero unti-unti na siyang lumalambot sa panglalambing nito. Nang matapos kumain hanggang sa paghuhugas niya ng pinggan, parang unggoy na nakayakap ang kanyang asawa. Pumasok siya sa kwarto niya at pumasok din ito. Nag-toothbrush siya pero ang asawa niya gusto pang siya ang magsisipilyo ng ngipin nito. Ginawa niya rin naman. Ngiti-ngiti tuloy ang asawa niya pagkahiga nila sa kama. "Umuwi ka na bukas," sabi niya rito. Sinamaan siya nito ng tingin. "Ayoko nga. Saka, akala ko ba, bati na tayo." Bigla itong lumapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap bago kiniliti ng paulit-ulit. Tawa naman siya ng tawa. Hindi niya na talaga napigilan. Natigil lang siya nang tumigil na rin ito at unti-unting naging seryoso. Inayos nito ang buhok niya. "Marami na tayong pinagdaanan. Masakit sa akin na hindi ko anak si Samantha at tinago mo ang katotohanan. Pero mas masakit kung mawawala kayo sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Pamilya ko kayo, Alice. Kahit hindi ko tunay na anak si Samantha, para sa akin, nanggaling siya sa akin. Ako lang ang nag-iisang papa niya." "Sorry sa lahat, Byron." Hinalikan nito ng marahan ang noo niya. "Natagalan lang ako dahil hinanap ko pang hustisya para sa'yo." "Ikaw ang dahilan kung bakit nakulong si Enrico?" Umigting ang panga nito. "Siya ang gumawa ng dahilan para maranasan niya yon. Kung tutuusin, kulang pa yon. Gustong gusto ko siyang patayin dahil sa ginawa niya sa'yo." Nangilid ang mga luha niya. "Wag na wag mong dudungisan ang mga kamay mo para sa akin. Ayokong mangyari yon. Tama na ha?" Sinapo ng lalaki ang mukha niya. "I'm sorry, ang dami kong inisip na masama tungkol sa'yo. Hindi ko alam ang nangyari sa'yo. Hindi mo man lang ako nagawang sandalan nung mga panahong hirap at nasasaktan ka na." Umiling siya at niyakap ang asawa niya. Alam niyang valid lahat ng nararamdamang galit ni Byron. Swerte na nga lang talaga siya dahil marunong umintindi ang asawa niya. Nang magkaayos sila ay bumalik na rin sila sa Maynila. Lumipas ang mga taon, pinagkalooban sila ng isa pang anak. Tuwang-tuwang asawa niya pero panay ang pangako nito sa kanya na hindi magiging iba ang trato nito kay Samantha. Hindi naman kailangan ni Alice ng assurance na yon, pero sa tuwing sinasabi yun ni Byron sa kanya, napagtatanto niyang hindi siya nagkamali ng taong pinakasalan at piniling maging ama ng kanyang mga anak. Sa buhay natin, napakaraming hirap at pagsubok ang ating mararanasan. Ang mahalaga, magtiwala tayo na malalampasan natin ang lahat ng iyon. Sana, tulad ni Alice, ay makahanap rin tayo ng taong magmamahal, magpapahalaga, at iintindi sa atin tulad ni Byron. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.